At tugaw tayo. Alam nyo, kagabi ko pa pinag-aaralan to kasi ayaw ko nang magsalita nang hindi ko binabasa yung sinulat ko. Baka mamaya, pag napunta sa social media, iba na naman. So, let me read my message na ginawa ko galing sa puso ko. At first, syempre, good morning to everyone and to our beloved Governor, our birthday boy, ang pinakagwapong governor ngayon sa buong Pilipinas, Governor Melchor Diclas. And syempre, to the Rose of Benguet, our Vice Governor Mary Rose Pongwan. To the hardworking board members of the province. Hindi ko na po iisa-isahin. Tayo na lang po kayo para makita yung mga tarataraki. Ayan. At syempre yung mga magagandang board members. To our look-alike ni Governor Diclas. Before last year, when we are celebrating our Strawberry Festival, siya po ay Vice Mayor. But now, I am proud to see him as a Mayor ng La Trinidad. Our very own Mayor, Mayor Roderick Awingan. And syempre, our attorney, Vice Mayor Guillier Galwan. Members of the Sangguniang Bayan of La Trinidad, palakpakan po natin. And our visitors from Guagua, hindi ko po pala kanina nabanggit, I have a friend in Guagua, si Brian Maglaki. Ang father niya ay si Bimbo Maglaki, na dati po ay tumakbo ng Vice Mayor or Mayor ng Guagua before. Ayan, so welcome po to our guests. And syempre to our visitors from Guam. Hopefully, I will be invited to go to the beautiful country of Guam. To BSU President, President Kenneth, to the DPWH, District Engineer Jaime, to the PNP, to the BFP, to all of the officials of La Trinidad. Good morning sa inyong lahat. And syempre, the Mayor of Guam is headed by Mayor Kevin Susuico. Ayan, Sir Mayor. Si Mayor is kamukha ni The Rock. So, siya po yung strong version ni Governor Melchor Diclas. To all the proud people of La Trinidad, Happy Strawberry Festival. Today, we are gathered not only to celebrate the strawberry industry, but also to celebrate life, labor, and the limitless spirit of our community. Today, we pay tribute to everyone who in one way or other helped and is helping our strawberry industry grow and is pushing La Trinidad to its highest. Ang nag-iiba lang ngayon, mas limitless na ang La Trinidad. Ang ganda po ng team natin ngayon, hindi ko alam kung sino ang nakapag-isip, but it is limitless La Trinidad. Heart, harvest, harmony. Tatlong letter H. Kapag tatlong letter H, medyo kinakabahan na ako kasi my wife's name starts with letter H. Just imagine tatlong asawa na letter H. Natatakot ako. And it reminds us that what we see today did not just come overnight. May kwento sa bawat strawberry na tumutubo, and it represents something deeper. It represents the hard work, a persevering hand, and a bountiful land na ipinagkaloob sa atin para gamitin. Yung tatlong H natin ngayong araw, tatapatan ko naman ng tatlong P. Kumbaga, kung may H,
meron namang PPP. Persevere, pray, and proclaim. Yan po ay hindi original message galing sa akin. Napakinggan ko po yan nung Sunday. I remember a story in the Bible about a farmer who went out to sow seeds. Ikinalat niya yung mga seeds sa daan, kaya lang yung mga nasa daan, kinain lang ng ibon, yung mga iba naman napunta sa mga bato, at meron naman napunta sa mga thorns. But some seeds fell on good soil. Those good soil or those good seeds produce a good harvest. And that story reflects La Trinidad. Napakahirap talaga magbasa, lalo na English. Pasensya na po mga kaelan niya. Ang dila ni Yap ay maigsi parang si Coco Martin. Ayan. Ang unang P is pray. Pray because everything begins in the heart. Our farmers do not begin with harvest. They begin with hope. Wala naman nagtatanim na may bunga kaagad. Nagsisimula muna sa sana all. Sana maganda ang panahon. Sana hindi masira ang pananim. So they always pray. They trust in God's provision kasi bago magkaroon ng fruit, there must be faith. Before there is abundance, there must be surrender. A limitless na Trinidad begins with a heart that believes. We trust in the goodness of our people, sa mga namamahala sa ating bayan. Magtiwala tayo because only then can we move forward. Hindi pwedeng, hindi pa nga nagsisimula, hindi pa nakakabuelo, hindi na kaagad magtutulungan. In order to be truly limitless, we have to really believe that we are limitless. Pray that anything is possible. Number 2, ang pangalawang P is persevere. Because growth takes time, walang magic. Katulad ng sinasabi ni Mayor, ang La Trinidad hindi naging ganito kaganda ng isang snap. Kinakailangan yung mga dating mayors tulad ni Auntie Edna Tabanda, tulad ni Lakay Bongwan at ng mga iba pang mga naging mayors, nagkaroon pa ng maraming mayors. Mayor Salda, bago nagkaroon ng Mayor Awingan, kaya gumaganda ang La Trinidad dahil it takes time to grow. Walang magic. All good things takes time. Farming is not easy. Marketing product is not easy. It demands patience, resilience, and sacrifice. They do not stop in the middle of the season. Alam niyo po, ang pagtatanim, mahirap talaga kasi nasubukan ko rin magtanim. Ang tinatanim ko, lettuce lang pero hindi pa nabubuhay. Bago ko mag-harvest, nauunan ako ng bagyo. Kaya naiintindihan ko ang farmers yung hirap na pinagdadaanan nila. But we don't take shortcuts. Hindi overnight may solusyon ang lahat ng problema. We must learn how to look at the bigger picture. The entire process before we say na hindi gumagana, hindi tama ang programa. Sadly, some tend to look at the surface. Nakikita na may konting aberya o may hindi naiintindihan, gusto sumulat kaagad kung kani-kanino. Gusto na kaagad magreklamo without understanding what is going. The process is very, very important. Dapat maintindihan natin ang proseso ng bawat pagbabago, ng bawat development. Katulad ngayon, nakikita natin si Mayor Awingan, ang Vice Mayor Galwan, at ang Sangguniang Bayan. They are working hand in hand para magbigay ng pagbabago, kagandahan sa La Trinidad. But first, we have to be patient. We have to persevere kasi hindi naman kapag binoto natin sila, nanalo na, the results will come instantly. No. Maybe it will take more than 8 years, maybe another leader. But what is important, we keep on growing. We keep on persevering. Nilalagpasan natin lahat ng problema.
At yan po ang importante sa atin. Even the harvest is not yet in sight. Alam nyo, yung pagtatanim natin, uulitin ko, patience ang kailangan. We should persevere lahat ng dadating because hindi po lahat yan automatic. And lastly, we have to proclaim. Proclaim because our bounties, our blessing are meant to be shared. Today, we celebrate, we lift up the fruit of our labor, the beautiful to the beauty of our land, and the strength of our people. Ito pong strawberry farm na ito is more than just an event. It is a testimony that God is faithful. A testimony that our farmers and workers, laborers are hero. A testimony that when a community stands together, the harvest becomes greater. We stand together regardless of our past, regardless of our difference, because we owe it to our children. We owe it to those who came before us to stand together and figure things together and thrive together. Hindi maganda pag binabasa, no? Alam nyo, hindi ko natatapusin kasi mahaba pa yan, baka antukin kayo. Ngayong araw na to, gusto nyo bang ma-bless? Alam nyo, ang blessing, hindi lang yan sa ayuda, hindi lang yan sa pera. Ako, I was blessed. I'm very, very blessed. Pero, magtataka kayo, paano ka na-bless? Hindi ka makalabas ng bansa because I have a precautionary whole departure order issued by Sandigan Bayan. Ikukulong ako, sabi ni John P. Trimulya ng January. Di ba? Yung mga iba nagugulat, nandiyan pala si Congressman niya, akala namin nagtago na sa bundok. Well, bundok naman tayo. But despite all of my problems, despite sinira ang pangalan ko, nagkaroon ng freeze order. Alam niyo ba yung freeze order? Parang sa ato, na-freeze yung mga halaman, hindi natin mapakinabangan. Ganyan po ang nangyari sa akin. Yung mga pera ng pamilya ko, lahat naka-freeze. Lahat ng asset ko naka-freeze. But if you're gonna ask me, nararamdaman mo ba na pinahihirap ka ng Diyos? No. Nararamdaman ko na binibless ako ng Panginoon Diyos because I was very, very fortunate. Nagpakita sa akin ng Diyos what is really important. Before, akala ko ang important is to serve. Tumulong, magpagamot ng tao, magpagawa ng ospital, magpagawa ng eskwelahan. Before, I think that is enough. That is the work of the congressman to file a bill, to help the people, to progress our province, to bring progress to our province. But now, my eyes are very, very open. Kaya ko pang dagdagan ang may tutulong ko sa probinsya. If I could give you what God has given me, mas importante yun. Alam niyo ba ano ang binigay sa akin ng Diyos? Binigyan niya ako ng relationship sa Kanya. Just imagine, sino dito ang gusto maging close kay Mayor Awingan para pag may kailangan, mabilis? Hindi ba maganda kapag may padrino? Ang padrino, it works in our country. Kapag ikaw ay may kilala, mabilis ang permit. Kapag ikaw ay may kilala, mabilis ang lisensya. Pero kapag wala kang kakilala, napakahirap, pipila ka talaga. But I'm offering you today, yung padrino ko, i-share ko rin sa inyo. Ang padrino ko, si Jesus. He gives me strength every day. Kung yung iba pumapayat dahil may problema, ako pumapayat kasi naka-intermittent fasting ako. Yung happiness sa buhay ko, ngayon ko lang naramdaman. This happiness
restored my relationship. Yung relationship ko sa wife ko, mas lalong nagtibay. Yung relationship ko sa anak ko, mas lalong tumibay. Now, we pray together before we sleep. Before we eat, we thanks. We pray para sa blessings na binibigay sa akin. Compare sa pinagdadaanan ko at sa blessing na ibinigay sa akin ng Diyos, I think overflowing ang blessing. Now is not the right time to give my testimony because God is not yet done with my life. One day, I will testify in front of you how good God has been to me. Ngayon, i-share ko lang sa inyo si Jesus because every time I pray for other people, katulad po si Nanay Mary, marahil hindi niyo siya kilala. Siya po ay nagkaroon ng cancer sa thyroid. Nawalan ng boses, pero nagpa-opera siya, pinag-pray ko siya. Last week, nakita ko si Nanay Mary, yung boses niya dati ganun na po ang boses niya. Ngayon, normal na po ang kanyang boses. Now, I pray 3 times a day. Kung kaya, mas marami. I pray for those who are sick na pagalingin ng Diyos, and I believe in His miracle. Kaya ko sinishare sa inyo to because we believe in, nawala yung kode ko we believe in Triple H. Naniniwala tayo sa heart, harvest, harmony. But what about prayers? Do we believe in prayers? Alam nyo, kaya ako sinasabi sa inyo to because kapag ito ang naibigay ko sa inyo, you can never go wrong with Jesus. Kasi ako, yun ang pinanghahawakan ko. Hindi ko masasabing yun lang ang pinanghahawakan ko because Jesus is more than enough para sa akin. Walang pera, pero nakakakain pa rin, nakakabayad pa rin ng toll gate ng mga pinapadala sa heart center. Walang pera, pero nakakapag-provide pa rin sa akin si Jesus ng pera. Kaya sabi ko nga, ang galing how Jesus works in our life. Now, today, kung may share ko sa inyo yan, magkakaroon kayo ng problema, God will provide for us. Siguro, yung iba sasabihin, ano ba to si congressman niya? Parang malayo pa ang eleksyon and I don't have plans to run. Kaya kung i-share ko sa inyo si Jesus, siguro wala naman double meaning. It will, hindi para iboto niyo ako. I just want to share kung gaano kasarap yung feeling. And dati, hanggang ngayon, lagi ko sinasabi, mahal na mahal ko kayong lahat. Itong probinsya natin, I always pray na mag-prosper. I always pray that our leaders here in our province and even sa national, imagine, I always pray that God will bless our president, that God will bless our vice president, na magkasundo sila, magkatulungan, at gawing maayos ang Pilipinas. That is how I pray. I always pray para kay Governor Diclas at sa mga sangguniang bayan, sa mga sangguniang palalawigan, sangguniang bayan, sa mga leaders natin. I always pray for them na bigyan sila ng wisdom para magawa nila yung trabaho nila. Kaya nga mga kailian, be patient. When we pray, hindi automatic dadating yan ha. Kasi yung faith ko, pinagdasal ko 10 taon na bumalik. Bumalik lang siya sa akin 2025, October. During the time na talagang sad-sad na ako. Kaya nga uulitin ko, I am broken because God has a plan for me. I surrender to Him because I trust in Him. Yung buhay ko, lahat sinuko ko na sa Diyos. Bahala na siya sa akin because I trust in Him. And I believe that one day, God will restore my life. Lahat ng tinanggal niya sa akin, ibabalik niya sa atin doblado.
Kapag bumalik sa akin lahat yun, ibabalik ko rin sa probinsya natin. Okay po ba yun? Again, Happy Strawberry Festival. And please remember, kahit anong mangyari sa akin, kahit makulong ako ng walang kasalanan, please remember, mahal na mahal ko kayo. And kahit anong pinagdadaanan ko, hindi ko pinababayaan ang probinsya natin. Kung si Jose Rizal nakapagsulat sa kulungan, ako, magdadala ako ng proyekto dito na mas marami kahit nakakulong ako. Kaya hindi ba nakakahiya pag nakulong ka? Wala naman nakakahiya. Si Jose Rizal nakulong. Si David, hindi siya ginawang hari ng Diyos. Pinaharap muna siya kay Goliath bago siya ginawang hari. So, I accept my fate. Kung ano ang pagdadaanan ko, I have no regrets. Serving our province is worth dying for. Akala ng iba, hindi totoo, kasi dati eleksyon, but serving our province is worth dying for. Kung dahil naging congressman ako ng Benguet, I am politically persecuted and I can face death penalty, imprisonment, I am ready. Because I have no regrets, because I serve our province well, and I have loved all of our Kailians. At ramdam ko ang pagmamahal ng mga taga-Benguet sa akin. Marami ang nagtatanong sa akin yung hindi mga taga-Benguet kasi sa labas sinasabi nila hindi sila naniniwala. But some ask me, Congressman, paano yung mga taong hindi naniniwala sa'yo? I just tell them, it is not important what they know. What is important, alam ng Diyos kung ano ang totoo. Because kung ano ang hindi malaman dito sa mundo, eternity will uncover. Kaya nga, sa mga politiko dito, public servant dito, who are persecuted, kung sino yun sa inyo, mga pinagbibintangan, huwag kayong mag-alala. Just do your job. One day, malalaman ng mga tao yan, whether or not buhay pa tayo o patay na tayo, they will know kung ano ang ginawa natin. And that is the most important. Hindi kung ano yung nababasa natin sa social media. What is important, kung ano ang alam ng Diyos. Before I end my speech, babasahin ni Councilor Belmer Ellis mamaya yung speech ni Senator Erwin Tulfo. But kanina, kausap ko siyang umaga, he really want to attend. Nag-charter siya ng chopper para makahabol sa session niya mamaya. Kaya lang, unfortunately, meron silang committee hearing this morning. But, ganun pa man, I will just give you a background kung gaano kamahal ni Senator Erwin Tulfo ang Benguet. Yung 200 million na building ng College of Medicine, si Senator Erwin Tulfo ang linapitan ko para magpondo niyan. At ngayon 2026, nasa GAA. Yung completion ng College of Nursing, 50 million yung building, si Senator Erwin Tulfo ang linapitan ko at napondohan po niya yan. Meron pa kaming linalagay yung Tartanais Oval at Stadium sa BSU. Hindi umabot this year because sa DPWH wala atang title for that. But he will not give up. 2026, before I end my term, hopefully, ang BSU may Tartanais Oval lang, meron na rin tayong gymnasium. So that we will be proud ang BSU natin ay maganda na. Senator Erwin Tulfo is focusing on La Trinidad because naniniwala siya na itong capital town natin is a showcase of our province. Because ang mga turista sa Baguio dito muna pumupunta bago pumunta ng Ato. That's why he promised me that every year he will allot infrastructure development sa ating probinsya or dito sa La Trinidad, 250 million. And school building, meron din siyang pinasok ngayong 2026
School building worth 250 million sa buong Benguet province po yan. So, our mission here, before the end of 2028, punuin na natin yung mga kulang na classroom. Para pagdating ni Governor Diclas, hindi na niya problemahin ang classroom. Para pag si Governor Diclas na congressman, makapokus siya sa mga hospitals naman ng bawat munisipyo. Again, magtulungan tayo. Mabalik ba yun? Magtulungan tayo. Let us support our leader. Hindi naman election ang support natin. Let us support now our leader. Let us pray for them. Pray for them na magagawa nila or namin ang trabaho namin, and may we give you the best of our service. Mabalin ba yun? Let me end my speech with a prayer. Okay lang ba? Mag-takder tayo? Tumayo. Dear Lord Jesus, we thank you for giving us this wonderful day to celebrate our Strawberry Festival. We thank you for the life that you've given to our Governor Merchel Diclas. We thank you, Lord Jesus, for always giving us your blessings, lalong-lalo na sa mga farmers namin. And Lord, please always protect our land. Protect our land sa mga baka, protect our land sa mga bagyo, and protect our province, Lord Jesus. Lord, we pray, Lord Jesus, that you would grant us an abundance sa mga harvest namin. And we pray, Lord Jesus, sa lahat ng mga leaders namin dito, we pray, Lord Jesus, that you would give them wisdom. Wisdom na magawa nila ang pinakamaganda para sa kanilang munisipyo. Wisdom na magawa nila ang mga magagandang ordinansa para sa buong probinsya. Lord, please bless all of the people of Benguet na ilayo nyo kami sa mga disaster, ilayo nyo kami sa danger, at pagalingin nyo kami sa mga sakit namin, Lord Jesus. Please always guard us and always guard our heart na hindi kami maligam. All this we ask, in Jesus' mightiest name we pray. Amen. Thank you very much po, Happy Strawberry Festival.